baha pa rin sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa ulang dala ng habagat. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, kaninang hapon ay abot tuhod pa ang level ng tubig baha sa ilang bahagi ng Maynila, kabilang na dito ang Espanya Boulevard. Pero pagdating naman sa Taft Avenue, baha pa rin hanggang ngayon. Kasama sa mga bahang parte ng Taft ay ang PGH, Malvar, Apasible, Pedro Hill, Padre Faura, NBI, Calao at UN Avenue. Wala itong pagkakaiba sa taas ng baha kanina. Pati tapat ng Luneta Park ay binaha rin. Kaninang umaga naman mabagal ang takbo ng mga motorista sa ilang bahagi ng Espanya Boulevard. Kasing taas ng gutter ang baha rito kanina. Cheryl, sa HJ Atienza Elementary School sa Baseco, pansamantalang nanunuluyan ang mahigit 100 pamilya matapos lumikas. Personal naman silang binisita ni Manila Mayor Isko Moreno at sinabi rin ng alkalde na plano niyang hilingin ang pagdedeklara ng state of calamity. Wala pa naman daw na itatalang nasawi mula sa epekto ng habagat. Hindi pa masabi kung hanggang kailan mananatili sa evacuation center ang mga evacuee dahil sa patuloy na masamang panahon. Cheryl, dito sa kinatatayuan ko ngayon sa Espanya Boulevard, humupa na ang baha at makikita ninyo na ultimo light vehicles, heavy, ay lahat makadaraanan na ito. Kung magkakaroon man ng pagbaha, ito ay mga puddles na lamang sa ilang mga bahagi ng Espanya. Ito yung mga kalsada o kaya iskinita na palalim naman. Pero para doon sa ilang mga bahagi dito, halimbawa sa may Earnshaw Street, sa may Lacson, nakikita natin bukod sa paghupa ng baha, nagsisulputan naman ang mga basura na patuloy pa rin nililigpit at nililinis ng waste collectors. At base naman sa pinakahuling tala ng Manila Department of Social Welfare, aabot sa mahigit 2,000 o 2,800 residente o 800 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Weather update tayo mga kapatid. Kanina nga ang alas 2 ng hapon, itinaas na sa Tropical Depression Category o ganap na nga naging bagyo. Itong binabantayan nating low pressure area na mas malayo sa ating bansa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,120 kilometers east of Northern Luzon. Ito po ay nasa Tropical Depression Category nga na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Samantalang, meron pa rin tayong binabantayan low pressure area na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 170 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Ito pong bagyong Dante at ito pong low pressure area na mas malapit sa ating landmass or kalupaan ang humihila o nagpapalakas sa ating habagat o southwest monsoon na siya pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Ito pong bagyong Dante ay kumikilos pa north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At kung papansin niyo itong ating wind simulation at wind map, makikita natin itong bagyong Dante ay posible pong umakyat lamang dito sa itaas na bahagi o dito sa ibabang bahagi ng southern Japan at hindi po na natin nakikitang mag-landfall or tumama sa lupa. Ito naman yung isang binabantayan nating low pressure area, posibleng tumawid dito sa may area ng West Philippine Sea, pero may pagkakataon din po yan maging parte ng sirkulasyon itong bagyong Dante habang binabaybay niyan itong itaas na bahagi ng ating bansa. Habang umaakyat po itong bagyong Dante dito sa northeastern section ng ating bansa, although hindi maglalandfall or tatama sa lupa, yan po ay patuloy na magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw hanggang sa darating na weekend na magdadala po ng pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Sa katunayan, nakataas pa rin po ang weather advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. Meron tayong inaasahang intense to kung minsan torrential rains dito po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, kasama po dyan ang Occidental Mindoro. Ito pong mga ganitong klase ng ulan ay posible pong magdulot ng mga malawakang pagbaha. Kaya doble ingat po tayo dito po sa mga lugar na aking nabanggit. Samantalang heavy to intense rains naman ang ating aasahan dito po sa probinsya ng Pangasinan, Benguet, kasama po dyan ng Baguio City, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Rizal. Meron naman tayong inaasahang posibleng moderate to heavy rains ngayong hapon hanggang bukas ng hapon dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama po dyan ng La Union, Abra, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Yung mga areas po na wala pong nakataas na weather advisory,
maula pa rin po ang panahon natin dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, maging dito sa itaas na bahagi ng Mindanao at posible rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil pa rin yan sa malawak na epekto ng enhanced habagat o pinalakas na habagat itong bagyong Dante at binabantayan nating low pressure area. Dito nga sa Metro Manila, patuloy po tayo makakaranas ng mga pagulan, dulot ng habagat, kaya mag-ingat po tayo. Although minsan tumitigil yung ating mga pagulan, huwag tayong pakakampante dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ating posibleng maranasang pagulan. Dahil nga sa ating habagat, kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pong magdala ng payong or bota at mag-ingat po sa mga areas na bahain at umiwas po tayo dyan. Yan po ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Cavite dahil sa matinding epekto ng habagat. Live mula sa Bacoor sa Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano kalala ang epekto ng habagat dyan? Julius, magapong malakas na ulan ang naranasan dito ngayon sa Cavite. Nagpalala pa nga sa sitwasyon ng pag-apaw ng mga creek na sinabayan pa yan ng pagkaroon ng brownout dito sa lugar. Mula sa Pote Road patungo ng Bacoor, Cavite, bahaan sumalubong sa mga motorista. Maraming stranded. Wala pang tulog. Galing akong duty sa airport. Graveyard ang duty ko sa Terminal 3. Tapos ito inabot mo. Ito inabot ko, 5:30 pa ako dito ng umaga. Hindi kami makatawid eh. Kanina pa ako mga 10. Mga 10. Simula doon, baha rin. Tapos hanggang dito. So na-trap na kayo. Oo, natrap na ako. Sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, mistulang dagat ang kalsada. Baha rin ang kalsada mula sa Bacoor hanggang Imus. Ilang kilometro din yung nilalakad ng mga kababayan natin sa tubig baha dito sa Bacoor, Cavite. Yung iba kasi hindi maiwasang lumabas para bumili ng pagkain mula na magkaroon ng brownout kagabi rito. Kaya pahirap pa yung sitwasyon nila. Bukod sa baha ay wala ding public transport na masasakyan para makarating sa kanilang mga patutunguhan. Abot binti naman ang baha sa Barangay Bayanan. Pinasok ng tubig ang mga bahay at establishmentong nagsara muna dahil binaha na nga wala pang kuryente simula kagabi. Sa kabila niyan, ilang bata ang nagawa pang mag-swimming sa baha. Hindi ka taga-Bacoor kung hindi nakadanas ng baha rito. Kami na nag-a-adjust. Walang ganun dito. May libreng sakay naman ang pamahalang lungsod ng Bacoor sa mga stranded. Patuloy rin ang rescue dahil sa epekto ng habagat, isinailalim na ang buong Cavite sa state of calamity. Sa tala ng Cavite Provincial Disaster Risk Reduction Office, 12 bayan at lungsod ang binaha. Aabot sa halos 500 pamilya ang inilikas sa probinsya. Julius, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Bacoor, Cavite. Ito yung area ng Binakayan. Makikita ninyo sa aking likuran ay tambak pa rin yung tao na stranded dahil hindi pa rin humuhupa yung baha rito sa lugar. No? Pero may ilang parte na ng Bacoor, Cavite ang may kuryente na ngayon. Kaya may mga ilaw na tayong nakikita pero mas marami pa raw mga bahay sa ngayon. Dito sa area ng Aguinaldo Highway ay wala pa rin kuryente at magdamag pa rin sila sa dilim. Kahapon naman ay nakatagpuan naman ng isang bangkay ng lalaki ang taga Cavite rin, ano? Pero wala pa raw nare-report ang PDRMO tungkol dito, kaya hindi pa raw nila to may bilang kung ito nga ay parte ng nasalanta ng habagat. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Inumaga na ang mga motorista sa NLEX matapos ma-stranded sa baha. Ang isang bus, abay nalubog pa nga sa tubig. Live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano na ang lagay ngayon sa NLEX? Cheryl, maluwag yung daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway simula pa kaninang maghapon. Kung nakikita ninyo sa aking likuran, maluwag yung traffic flow. Ibang-iba ang sitwasyon kagabi kung saan marami sa ating mga kapatid na motorista ang talagang stranded. Nasa 6 na oras silang natrap dito sa NLEX dahil sa tumaas na tubig baha. Abot dibdib ang tubig sa bahagi ng NLEX sa Paso de Blas Interchange sa Valenzuela kagabi. Sa taas ng tubig ng baha, kahit ang isang bus ay nalubog. Rumisponde naman ang mga rescuer at gumamit ng lubid para masagip ang mga pasahero. May mga sasakyan ding iniwan na lang ng mga may-ari dahil nalubog na sa tubig. Umabot sa 6 na oras na stranded ang ilang motorista. Sa kalagitnaan ng traffic, may mga vendor nang nakalapit para magtinda ng instant noodles at biskwit sa bahagi ng Mindanao Avenue exit. Napabili na ang mga motoristang naiinip na sa kanilang mga sasakyan.
Ayon sa pamunuan ng NLEX, naipon ng husto ang tubig sa maghapong pag-ulan, bagamat gumagana naman ng maayos ang pumping stations. Di na raw kayang ma-release lahat ng tubig palabas ng NLEX dahil baha na rin sa mga karatig na lugar. Isa nga sa pinakaapektado ang Valenzuela kung saan nasa 22 barangay ang naapektuhan ng habagat. Sa drone video na ito, makikita sa boundary ng Valenzuela at may Kawayan, Bulacan ang pila ng mga sasakyang di makatawid dahil sa mataas na tubig. Kahit mga trailer truck ay hirap ng makadaan. Isa lamang itong truck na ito sa maraming sasakyan na nakita namin dito sa kahabaan ng Dalandanan, Valenzuela na nasiraan o tumirik dahil sa taas ng tubig baha mula pa kahapon hanggang kaninang umaga. Itong kalsadang ito sa Dalandanan, yung tubig baha mula tuhod hanggang halos hanggang dibdib daw kapag kalakasan ng ulan. Pag naglalakad dito, iba yung ingat lamang po dahil maraming mga butas-butas o malalalim na lugar. Para iwas disgrasya po, magdahan-dahan na lang. Nakasalubong din namin ang mga kapatid nating naglalakad. Ang iba, tulak-tulak ang kanilang mga motor. Pinatay ko lang kasi baka tumirik. Gaano po kahirap na ganito kataas yung baha? Mahirap talaga ma'am, sa gabal sa trabaho. Ay, mahirap po. At saka hindi mo alam, magkakaroon ka pa ng sakit. Okay, paano kayo nag-iingat? Nakalubog kayo ngayon sa baha? Wala po, wala na pag-iingat. Sinuong na lang po, bahala na, ganun. Basta makauwi. Opo. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, halos kasing tindi na ng bagyong Karina ang hagupit ng habagat sa kanila. Umabot na sa 9,000 ang inilikas o nasa 3,000 pamilya. Problema raw ang mahikipot na kanal kaya agad umaapaw ang tubig. DPWH has to review our canals. So yung disenyo ng kanal natin ngayon hindi na pwedeng makitid, kailangan ng laparan. Tulad lang po ng kalye, may road widening. Ngayon po dapat may canal widening and DPWH and also dredging. Cheryl, paalam lang natin sa mga kababayan natin sakaling nahihirapan pa rin sila maghanap ng mahasakyan. Pauwing Valenzuela, may mga nakaantabay pong truck dyan ng LGU simula sa monumento, babiyahe hanggang Dalandanan, Valenzuela para po kayo'y makauwi na agad sa inyong mga mahal sa buhay. Yan po ay libreng sakay. Dito naman sa NLEX, umuulan pa rin simula kayo ng 4:30 ng hapon pero gaya kanina, maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko at monitoring closely naman dyan ang pamunuan ng NLEX para hindi na mangyari yung nangyaring sakit sa ulo kagabi dito sa NLEX. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Tila nilamon naman ng malaking ulap ng Typhoon Wifa o Bagyong Krising ang bahagi ng China. Sa time-lapse video, makikita ang napakakapal na ulap sa lungsod ng Zhuhai sa Guangdong Province. Nakakatakot din ang lakas ng dalang hangin ng Bagyong Wifa. Katunayan, maraming residente ang tinangay ng hangin. At sa lakas nga po ng Bagyong Wifa, napabagsak nito pati ang malaking puno. Nadaganan ang isang sasakyan sa lungsod ng Shenzhen. Ligtas naman ang driver. Ang Typhoon Wifa ang nanalasa sa Pilipinas na Bagyong Krising. Nauna na rin itong humagupit sa Hong Kong bilang isang severe tropical storm. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga mainit na showbiz balita ngayong Martes. 3 pang fresh faces ang makakasama natin sa upcoming kapatid show na Vibe. After Anna Ramsey, pasok din po as Vibe jock si Ryle Santiago. With his charm and energy, swak talaga si Ryle sa youthful vibe ng Vibe. Dahil the more the merrier nga raw, joined in sa Team Vibe sina Kitch Minimoto at Paulo Angeles. Ang Vibe, ang pinakabagong music countdown show ng TV5, coming this August.